ko tutuparin ng Diyos lahat ng pangako niya sa ating lahat. No? Ang sabi doon, never stop working. God is never stop working. Gumagawa ang Diyos. Mga kapatid, gumagawa ang Diyos ng paraan para sa buhay nating lahat. Kaya ang ating pong topic ngayon, God is moving, God is working. Sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Okay? Purihin ng Panginoon. So, ang sabi dito sa English, for it is God who works in you both to will and to act in order to fulfill His good purpose. Alam nyo, lahat ng purihin ng Diyos sa kanyang banal makapangyarihang salita, alam nyo, lahat po ng ginagawa ng Diyos para sa atin, it is a good purpose. Amen? Bagamat masakit, bagamat akala natin walang katapusan, ang sabi dito, in order to fulfill His good purpose. Amen? Para ma-accomplish niya yung mabuting bagay, mabuting kalooban niya para sa ating lahat na kumilala sa Panginoon. Ever since, in the time of Exodus, God is working, God is moving in Exodus era. Sa book of Exodus, God bringing pestilence in Egypt. Sabi niya kasi, let the people go. Sabi niya doon, sabi sa Pharaoh, palayain mo ang aking mga mamamayan, ang aking tao, ang aking bayan, palayain mo sila, Palayain ng Israel, pero nagmatigas ang loob nitong Pharaoh. Anong ginawa ng Diyos? Para magkaroon ng deliverance at matigatig itong Pharaoh at makilala niya na gumagawa ang Diyos. Ang Diyos ay hindi natutulog. Gumagalaw, Ang Diyos ng Israel, nagpadala siya ng tinatawag na mga pestilence in Egypt. Ano yung mga pestilence? Ano yung mga salot na dumating sa Ehipto para maramdaman ng Egypt na gumagawa at gumagalaw ang Diyos? Una, water turn to blood. So, yung tubig naging dugo. Kahit ano pa kahit sa inumin nila, mga magulang kapatid, naging dugo ang tubig. Walang mainom noon. At namatay ang maraming isda sa tubig. Pangalawang salot. Ano yung salot? Letter F. Letter F. Frogs. Oh, very good. Frogs. The frogs. Salot pala ang palaka na ibinigay ng Diyos doon pero ang sarap ng palaka, palakang binibingwit. Kung alam lang ng mga taga-Egypt na yung mga palakang yung kinakain, kung na-invento na kinakain ng palaka, baka kinain na nila yun. So, naging salot ang mga palaka nung panahon na yun. Ang dami-daming palaka. Sumunod na salot, pangatlo, ay yung letter N. Maliliit. Niknik. Mga niknik. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang niknik. Yung mga niknik. Yung mga alikabok naging niknik. Alam niyo yung maliliit na parang alikabok na pag kumagat sa'yo, ang kati-kati. Pero hindi pa rin natigatig ang Pharaoh. Niloloko lang niya ang Diyos noon. Si Moses, sige, tanggalin niyo yan para, tanggalin yan, tapos palalayain ko yung bayan niyo. Pag nawala na naman, hindi na naman papalayain ng Pharaoh. So, pang-apat, yung langaw. Pang-lima, ang dami-daming langaw. Biro mo, ngayon pa lang, di ba malangaw na uli ngayon? Sino yung maraming pandikit sa bahay? Dito, ang daming langaw, ang daming pandikit dyan Langaw. Ang hirap kumain kapag may langaw. Amen? Next, pagkamatay ng mga hayop. Maliban sa mga hayop ng mga ng mga Israelites, namatay ang mga hayop. Gumagalaw ang Diyos, mga magulang kapatid. Sumunod na, ito yung matindi Pagkamatay ng mga hayop, nawala ng makakaing mga hayop yung mga Egypt. So dito, sumunod yung mga pigsa, pang-anim na salot.
Ang salot, ang pigsa, ginamit ng Lord na salot. Tanong mo nga yung katabi mo, kapatid, naranasan mo magkapigsa? Saang lugar? Huwag mo nang tanong. Alam mo, madalas tumubo ang pigsa. Alam niyo kung saan? O yun! Sa puwet. Saka sa kilikili. Bakit kaya, no? Na-discover nyo na yon? Bakit laging sa kilikili? Saka sa puwet nagkakapigsa? Hindi kaya marumi ang mga inuupuan natin o marumi ang kilikili mo. Anyway, salot yan. No? Pang-pito, ulan ng yelo. Pang-walo, balang. Pang-siyam, kadiliman. At pang-sampu, ang pagkamatay ng mga panganay. Alam nyo, noon pa lang, gumagalaw, kumikilos ang Diyos. Pinagtatanggol niya ang kanyang bayan. Ngayon, gumagalaw, kumikilos ang Diyos, pinagtatanggol niya ang sino mang kumilala sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen? So, Exodus 14 verse 13 to 14, anong sabi niyan? Moses said to the people, "Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Basahin natin sa Tagalog. Sumagot si Moses, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo." Anong sabi dyan ng Panginoon? Pumanatag lamang kayo. Alam nyo, ang Diyos, pinagtatanggol talaga tayo. Amen? Huwag kang matigatig, huwag kang matakot. I know, marami sa atin na nakakaranas ng persecution, marami sa atin na nakakaranas ng mga bagay na nananakit sa atin o mga taong nananakit sa atin. Huwag kang matigatig. Be still. Ang Diyos gagawa ng paraan. Amen? Gagawa ng paraan. Because God is moving and working over Israel. And God is moving and working over your life. Mga magulang kapatid, gumagawa ang Diyos. Gumagalaw ang Diyos. Hindi po natutulog ang Diyos. Sa buhay natin, tumawag ka lang, gagawa at gagalaw ang Diyos. When God is moving and working, number one, He gives you a new direction. Kapag ang Diyos gumagalaw, gumagawa sa buhay natin, binibigyan Kanya ng tamang direksyon sa buhay. Even if it is uncomfortable or uncertain. Kahit na hindi ito kanais-nais, kahit na hindi mo ito gusto, pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. He gives you a new direction. Alam nyo, gusto nyo ba yung paglakad natin sa Panginoon ngayon? Amen? Dati gustong-gusto natin yung paglakad natin doon sa kabilang buhay natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Pero nung lumakad tayo sa Panginoon, binigyan tayo ng tamang direksyon. So parang ang hirap, di ba? Ang hirap kasi yung mga bisyo mo, unti-unti mong tinatanggal. No? Dahil lumalakad ka na sa direksyon ng Lord. Unti-unti nawawala ang bisyo mo. Gusto mong balikan pero di mo magawa. Gusto mong balikan pero di mo magawa. Di ba? Hindi mo na makontrol kasi sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Binigyan ka na ng Diyos ng tamang direksyon. At kapag tama na ang direksyon mo, hindi ka niya pababayaan. Amen? Kapag tama na ang direksyon mo, nasa direksyon ka na ng Lord, hahatakin ka niya, pabalik sa Kanya. Alam niyo po ba yun? Because tinanggap mo na nga siya. Wala nang bawian yung pagtanggap sa Diyos. Nakaselyado na yon. Kaya gagawa siya ng paraan. God is moving, God is working to your life. Gagawa siya ng paraan para manumbalik ka sa Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. In Philippians 2:13, at sabi nga natin, for it is God who works in you.
God who works in you. Hindi lamang sa inyo, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng taong kumilala sa Panginoon ay gumagalaw ang Diyos. Both to will and to act in order to fulfill His good purpose. New direction for good purpose. Alam nyo, when God is moving and God is working, you should go to the direction of God. Huwag ka na mag-iba ng direksyon. Nandiyan ka na kay Lord eh. Lalo na sa panahon ngayon, naglilindol na. After ng lindol, pumutok ang Bulkang Taal. After ng pagputok ng Bulkang Taal, nagkasunog naman sa Davao. Ang laki ng sunog sa Davao. Sabi ng mga tao, ano na nangyayari sa Pilipinas? Bakit? Tinatanong pa ba yan? Diba? Tinatanong pa ba ang nangyayari sa Pilipinas? Ang sabi ng Biblia, kapag ang mga taong leader, kapag ang mga liderato ng Pilipinas ay matuwid sa paningin ng Diyos, pagpapalain ng Diyos ang bayang iyon. Hindi niya padadala ng mga salot ang bayang iyon. Puro disaster, pestilence. Bakit? Nagkakagulo sa Senado ang mga ang mga namumuno, mga kongresista, mga kontraktor. Kontraktor ba tawag doon? Kontraktor. No? Nagkakagulo sila. So, sana pray natin sa Lord, magising na ang mga taong bayan. Amen? At sana pag-pray na rin natin yung katabi mo, magising na rin. Isa yan sa bumoto eh. Alam ko, binoto nyo yun. Pasensya kayo. Naupo ako eh. Sasapakin kita dyan. Biro mo, nandun sa Senado, mananapak eh. Mga magulong kapatid, iyan ang namumuno sa atin. Kaya maging matalino kayo. Huwag padala sa mga artista, ha? Puro tayo artista, hanga-hanga tayo sa mga artista. Ay, si Ding Dong. Si Ding Dong, kumandidatong senador, boboto na naman nila yan. Di ba? Huwag tayong patangay. Ang dami ng kabiguan natin. Maging matalino, mga magulong kapatid. When God is moving, buti nga, gumagalaw ang Diyos sa Pilipinas. Amen? Ibinibisto ang dapat ibisto. Nawa, makasuhan. Ang problema, kung walang maikakaso. Kasi, hawak ng politiko. Mga magulong kapatid, sabang-sawa na tayo dyan. Tayo man lang, ilan lang ang bilang natin, magsimula sa atin ang tamang pagboto. Amen? Kaya sa susunod, maging matalino ka na, ha? Huwag padala sa 1,000. Bato-bato sa langit, tamaan. 1,000. When God is moving and working in you, you should, number 2, trust and wait for His timing. Alam niyo, kapag gumagawa ang Diyos, steady ka lang. Lalo na pinag-pray mo na yan, steady ka lang. Gagalaw at gagawa ang Diyos. Mararamdaman ng Diyos yung nararamdaman mo. Amen? Alam ng Diyos eh. At alam nyo yan. Gumawa ng paraan ng Diyos in His timing. Hindi ito nagtatagal. Bagamat minsan nagtatagal, pero hindi pa rin nagtatagal. Ang oras ng Diyos ay madali lang kung kukumpara sa oras natin. Iba ang timing ng Lord sa timing natin. Yung tayo, gusto natin mangyari agad eh. Gusto natin maging binibining bataan agad yung Miss Universe agad yung anak mo eh. Hindi pa nga sumasali sa pageant ng bataan. Paano mong isusulong agad sa Miss Universe? Mag-antay ka lang. Gusto mo maging engineer agad yung anak mo. Teka muna, wag na engineer. Mahirap pag engineer eh. May kaso mga engineer ngayon. Gusto mo maging wag abogado. Sinungaling eh. Wag mga abogado. Anong gusto niyo anong pangarap niyo sa anak niyo? Doktor.
Doktor, DOH yan. Ay, wag, may corruption din dyan. Ano ba gusto mo sa anak mo? Ano na lang? Mekaniko na lang. No? Welder. Welder, wala pang kaso. No? Ganun na lang. Yung simple na lang pangarap mo sa anak mo, wag na. Wag na yung matataas na pangarap. Wag. Naku, madadali tayo niyan. Contractor worker kaya, pastor. Wag kontratista, madadali kayo. Ang hirap umano ng pangarap sa anak. Mas maganda pa seaman. No? Bagamat maraming babae, nasisiman. Kada daong ng barko, may asawa. Daong na naman ng barko, may asawa. Huwag kayo mag-aasawa ng seaman, ha? Iiyak lang kayo. Magugulat kayo, may mga kapatid na ang anak nyo. Iba't ibang lugar yon. Okay? So, anyway. Ano pa? Trust and wait for His moving. Trust God's timing even when you cannot see God is working. Ayun, isa pa sa waymaker yun eh. Ang sabi ng bridge, even when can I see it, you working. Kahit na hindi natin nakikita, ang Diyos gumagalaw, gumagawa, nagtatrabaho. Even when can I feel it, kahit na hindi natin nararamdaman, akala natin hindi tayo tinutugon ng Diyos. Di ba? Malay mo, birthday mo ngayon. Di ba? Birthday mo ngayon, gagalaw ang Diyos. Gagawa ang Diyos. Amen? Hallelujah. Happy birthday, Brother Luke. 5 siya, di ba? October 5. Sunod, October 10. Happy birthday sa may birthday. Magparamdam kayo. Anyway, bukas ang pinto ng church sa mga nagbe-birthday. Okay? Gusto kong umawit sa mga nagbe-birthday. Balutin mo ako ng hiwagan. Gusto kong mag-Sharon Anyway, pag nagbe-birthday naman, bukas ang church, okay? Hindi nyo man ako maramdaman pumunta sa inyong bahay, pinapanalangin ko po ang mga birthday nyo. Tandaan nyo, nawa may mga handa kayo at maramdaman ng pastor ninyo ang inyong mga handa. Doon lang po ako umaasa Nakakatim ako na masasarap kapag kami dumarating dyan. No? Lalo na kapag piyesta, ang dami dumarating dyan. God never stop working. Trust in His timing. Just wait. John 5:17. Anong sabi dyan? Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon. At gayon din ako. Totoo o hindi? Totoo. Yung pagputok ng bulkan, sino may gawa niyan? Yung paglindol, sino may gawa niyan? Amen? Ang Ama sa langit. Amen? Meron tayong Diyos Ama na mararamdaman natin ang paggalaw niya dahil tinanggap natin ang kanyang bugtong na anak. Gumagawa ang Ama, gumagawa ang anak. Alam mo yan, kapatid. Kaya huwag kang matigatig. Alam niyo ba sa story of the Bible, sabi dito, ito yung istorya sa John 5:17, the story of man in Bethesda na pinagaling ng Diyos. Walang maglusong sa kanya kapag bumababa na ang anghel. Kailangan kakalawkawin ng anghel. Ang tubig, unahan yon para kung sino man ang mauna sa pagkalawkaw ng anghel doon sa tubig ng Bethesda, yung sa swimming pool na yon, so gagaling ka. Pero yung time na yon, meron pong isang paralitiko, isang bulag na hindi niya kaya na lumusong doon sa lugar ng Bethesda dahil bago pa siya makalusong, nauunahan na siya. At ang sabi ng Panginoong Yesus, meron ba tayo dyan? Meron tayo dyan? Ang sabi ng Panginoong Yesus, bakit hindi ka lumusong? Wala po, nauunahan po ako para praise. Alam nyo, ang Panginoon, kumuha ng putik, nilagay dito sa mata niya,
at nakakita na ang bulag. Because God is miracle worker. Amen? Parang nangyari sa buhay ko to sabi nyo, di ba? Meron bang instances na nanalangin kayo sa Panginoon, na hirap na kayo sa inyong mga sakit karamdaman, tapos sa isang iglap, pinagaling ka ng Panginoon, hanggang ngayon, nandito ka, nakikinig ng salita niya. Magpasalamat ka sa Panginoon. Ang Diyos ang kumilos sa buhay mo because God is our miracle worker. Mga magulang kapatid, when God is moving the last and working, focus on spiritual growth. Para gumalaw ang Diyos, laging gumawa ang Diyos sa iyong buhay, you should focus on spiritual growth. Sa paglagong spiritual, pumokus tayo, mga magulang kapatid. Ano ba yung salitang focus? Letter F. Focus means faith. Pumokus ka sa iyong pananampalataya para gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Panatilihin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kahit ano ang sitwasyon na nangyayari sa iyo, kahit pa nga merong katisuran sa iglesia, gumawa ka, ang pananampalataya mo ay palakasin mo pa. Magpasalamat ka sa Panginoon. Ginagamit tayong mga tao. Ginagamit din ng mga taong, mga kinatitisuran natin. Ginagamit ng Diyos ang mga tao na kung saan inuusig tayo. Because yung pala, pinalalakas ka lang ng Diyos. Pinatatatag ka ng Diyos. Kaya ang pananampalataya mo, ang fokusan mo, ang pananampalataya mo, ang magbubunsod sa iyo para gumawa at gumalaw ang Diyos. Because in Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Yung pananampalataya mo, patindihin mo ngayon. Sa mga nangyayari sa buhay, huwag mo nang pansinin yung mga tao sa paligid mo. Pansinin mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Anong pakialam ko sa inyo? Di ba? Anong pakialam ko sa inyo? Anong pakialam ko sa mga nangyayari sa mundo? Basta ako, popokus ako sa aking pananampalataya na bahala ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen. Purihin ang Diyos. Letter O, ano yung focus? Obey. No, in 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. Alam nyo, napaka gaang ng pananampalataya kapag tayo po ay marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil yung verse natin kanina, ang sabi doon, no, for it is God who works in you both to will and to act in order to fulfill His good purpose. Gusto ng Diyos matupad ang good purpose sa buhay natin. Pero bago yon, you should focus on obedience. Patuloy tayong sumunod sa Diyos. Huwag na matigas ang ulo natin. Kasi pag nagiging matigas ang ulo natin, nadidisiplina pa tayo ng Diyos. Alam nyo, pag nagdisiplina ang Diyos, magising ka na sa unang disiplina. Pangalawang disiplina, magising ka na uli. Pangatlo, huwag ka nang makulit. Kapag ka pinabayaan ka na ng Diyos, mapapahamak ka na, kapatid. Tandaan mo yan. Lalo na kapag walang nananalangin sa'yo. Kapag walang taong nag-i-intervene na sa'yo. Dahil sa katigasan na ng ulo mo. Dahil hindi mo pagsunod sa Panginoon. Alam nyo, walang kabuluhan. Kung tayo po ay laging sumasamba dito, tapos may pananampalataya kayo, sinasabi nyo sa Panginoon, sa ating lahat, sa mga kakristyanuhan, may pananampalataya kayo sa Panginoong Kristo, pero hindi naman tayo marunong sumunod. Ayaw natin talikdan ang mga kasalanan natin. Ayaw natin talikdan ang mga bisyo natin. Ayaw natin talikdan ang anumang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Hindi pa handa. Alam niyo, walang kabuluhan ang lahat ng ang pagsasakripisyo, ang sasakripisyo natin. Kahit gaano pa kalaki ang i-donate niyo sa church, kahit gaano pa kalaki ang ilagay niyo dito para sa kisame, kung hindi po tayo marunong sumunod sa Lord. Oo, ibe-bless kayo ng Lord. Ayon sa sukat ng inyong mga pananampalataya na ibinibigay sa Kanya. Pero ang usapin dito, sa 1 Samuel 15:22,
obedience is better than sacrifice. Mas mabuti ang pagsunod kesa mga handog. Amen? Ay susunod na lang ako sa Lord. Hindi na ako maghahandog. Pwede pala yun. O di hindi ka rin sumunod. Amen? Lahat ng aspeto ng buhay, galaw natin, dapat may pagsunod tayo sa Panginoon. Kasi dito tayo babatayan ng Diyos sa pananampalatayang may pagsunod. Patay ang pananampalatayang kulang sa gawa. Faith without works is patay. Nasa puso ko naman ng Diyos. Nasa puso ko ang Diyos, hindi naman nawawala ang Diyos sa puso ko. Puro kayo nasa puso ang Diyos. Bato-bato sa langit, huwag kayong masasaktan, ha? Nasa puso ang Diyos, dapat tuwing linggo, naalala mo ang Diyos. Yun ang obligasyon mo sa Diyos, eh. Yung sambahin siya. Amen? Kasi sa bahay mo, hindi mo siya makaukulang magpukusan kasi focus tayo sa family, eh. The bahay is family. Although in individual, nagpe-pray tayo. Buti kung sa pamilya mo, sama-sama lagi kayo. Naghawak kamay, kayong mag-asawa, kayong pamilya, nagpe-pray, nagdilid ka ng Bible, and it's better. Mas maganda yon. The family that prays together is blessed together. Ibe-bless kayo ng Lord. Nagagawa ba sa pamilya? Halos karamihan, hindi, di ba? Ang gagaling na, patsintabi ha, gagaling natin, kasama ko, ang gagaling natin sa GC natin, mga word of God sa GC, pray without ceasing. Thanks to God. Pero hindi naman tayo nananalangin. Amen? Hindi tayo marunong manalangin. Isang usul ng panalangin, magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng binibigay niya, sa lahat ng mga pagsubok niya. Salamat po, Panginoon. Lumuhod ka sa kwarto mo, sabi na, ipinit mo ang pinto mo at magpasalamat ka sa Panginoon. Praise God. Yun ang tinatawag na faith with obedience. Amen? Hindi naman tayo nagbabasa ng Bible. Tingnan mo ang katabi mo. Silip lang, silip. Ganon yung katabi mo. Huwag mong titingnan na gano'n, baka sampaling ka niyan. O, nagbabasa ako. Hindi ka pa tumitingin, aanin ka na niyan. Magbasa tayo ng Bible. Panahon na para malaman natin, maintindihan natin ang kalooban ng Diyos sa Biblia. Basa ng cellphone eh. Diba? Anong paborito? Tanong mo nga sa anong paborito mo sa FB? Dalawa yan. Kundi FB, Roblox. Anyway, obedience. Letter C, focus. Focus means commit. Commit. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Sabi ng Panginoon dito sa Proverbs 16:3-7, the Lord works out everything to its proper end. Basahin natin sa Tagalog. Ang sabi niyan, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay merong kadahilanan. At ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng... Tingnan mong katabi mo, baka may katabi ka niyan. Okay, at sila'y tiyak na paparusahan. Meron pa? Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang kalaban sa kanya'y makikipagbati. Alam nyo, sa biyaya ng Lord, wala akong kaaway, ha? Pati umaaway sa akin, kabatian ko na ngayon. Tanong mo nga sa katabi mo, kapatid, may kaaway ka pa ba? Tinatanong pa ba yan? Mamaya ko kwento ko sa'yo.
Huwag kang mag-alala. Magkukwentuhan tayo. Naku, alam na alam ko. Alam niyo, mapalad yung taong nagpapakumbaba eh. Bakit hindi natin naugalian na kapag nagkakamali tayo? No? Ako, pagka may taong naalala ko nagagalit sa akin, pupuntahan ko. Kakausapin ko siya. Brad, una, sasabihin ko sa kanya, pasensya na po kung ano man po yung nagawa ko o nasabi ko sa inyo na hindi nakaano sa inyo. Yun, ganun ako eh. Tapos, ay, hindi. Pasensya na rin. Kasi nabigla ako, ganun. So, ganun dapat eh. Kumbaga, dapat reconciliation agad. Walang kaaway, walang kagalit. Amen? Ang sarap eh. Lumalakad ka sa lalakad ka sa pandatong, magkikita kayo kay Ate Monet. Pagbilan nga ng Timonet, tapos nagkasabay pa kayo. Eto, Ate Monet, oh. Alam mo, malamay akong classmate kay Ate Monet eh. Umaga pa lang, good morning na kami ako yata yung unang laging kay Ate Monet eh, unang bumibili. So, kaya kilala ko na halos yung mga taga-gitna, mga classmate ko. So, mga kabiruan ko na. Yung dating mga, sabihin natin mga hindi gusto dahil pastor tayo, no? Ngayon, nagugustuhan na nila ako. Ang sarap kasi pag kinakausap mo sila, nagkakatawanan kayo, miyembro man natin o hindi, ang mahalaga, peaceful ka eh. Di ba? Wala kang kaaway, wala kang kagalit, lagi nakangiti lang. Bibiruin ka ng hindi mo nagugustuhan. Okay lang yun. Balik sa'yo. Di ba? Hindi naman sa plastikan, pero okay lang. Masaya siya sa masaya ka? Sige, sumaya ka. Salamat, napasaya kita, ne. Napasaya kita dahil ininsulto mo ako, ne. Salamat na lang. Masaya ka na. Masaya ka na. Tumigil ka na. Baka mabato ko pa sa'yo ito. Diba? At least nakapagpasaya ka, mga magulong kapatid. Commit all your plans. God is working. Amen? So, sabi doon, lahat ng tao may kadahilanan. Amen ba? Kaya unawain natin lahat ng tao. May dahilan siya kung bakit masungit siya. Baka nabigo sa pag-ibig, o baka nag-away ng girlfriend, boyfriend, o baka binabato ka talaga, inggit lang sa'yo dahil nagagandahan siya sa'yo. Di ba? Parang ganun lang eh. O baka naman talagang may gusto siya sa'yo. Hindi kaya? Parang ganun lang, dun lang nauuwi. The more you hate, sabi the more you love. Open rebuke is better than secret love, sabi doon. Sinasaway ka ng yung mainam ang saway ng isang kaaway kaysa papuri ng kaibigan. Amen? Ba't ganun sa English yun? Open rebuke is better than secret love. So, mainam daw yung sinasaway ka. Dahil naintindihan mo, nauunawaan mo. So, you should commit the Lord whatever you do. Gawin mo lahat, yung bagay, pero i-commit mo sa Lord to. Ipagkatiwala mo sa Lord lahat yan. Letter U, sa focus, understanding. Proverbs 3, 5, 6, para gumalaw, kumilos ang Diyos sa ating buhay, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. Yung pinag-uusapan natin understanding dito, understanding ni God. God understanding. Sapagkat sabi dito, in all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. God understanding means the wisdom of God. So huwag kang basta-basta gagalaw, huwag kang basta-basta kikilos, huwag kang basta-basta magagalit. Pag-pray mo muna sa Lord, hingin mo muna ang understanding ni Lord, and idadirect ka niya kung anong gagawin mo sa buhay. Amen? Kung minsan, may ugali tayong mga tao, sige, ura-urada tayo, banat tayo ng banat. O di ba? Ba't hindi natin gayahin ang magsasaka? Ang magsasaka, alam nila, bago sila magtanim, alam nila kung ano ang kapanahunan na itatanim. Amen? Alam na nila yan. Ang ginagawa nila, magbubungkal muna sila ng lupa, tapos didiligan nila, tapos ilalagay nila yung mga buto, and then didiligan nila, and then ang daming preparation bago ka umani.
So, parang walang iniwan sa buhay natin. No, may karunungan, may katalinuhan. Dapat ganun tayo. Bago tayo magalit sa pagiging emotional natin, klaruhin muna natin. Hingi tayo ng understanding sa God. God, direct us in the path straight. Diretso lang, kapatid. Diretso lang sa Lord. Amen? Huwag ka nang ikot-ikot pa. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mainit, no? Kala nyo, diretso lang, ha? Diretso lang tayo. Matatapos na tayo. And last but not the least, focus. God is moving. God is working into our salvation. Salvation is eternal. Yung kaligtasan mo, sa'yo na yan. Tinanggap mo ang Panginoon, is eternal. Papunta yan sa tinatawag na buhay na walang hanggan. John 3:16, whoever believes in Him, sabi doon, shall not perish, but have everlasting life. So, paano nangyari nagkaroon ka ng everlasting life? Sabi doon, whoever believes. Si kanino? Kay Jesus na sinasabi ng Diyos Ama, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Eternal. Salvation, eternal. Focus to your salvation. Huwag ka nang, kung ano pa yung nangyayari, maliligaw ka pa. Huwag ka nang maniwala sa dapat paniwalaan. Nakita mo na ang dapat paniwalaan. Nalaman mo na ang dapat paniwalaan. At alam mo na ang daan patungong langit. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Diretso lang. Eternal yan. Salvation yan. Kaligtasan papuntang langit. So, John 10:28-29, Jesus says, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hands. Basahin natin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sino yung sinasabi ng Panginoon dito? Yung mga kumilala sa Panginoong Hesukristo. Kailanmay hindi sila mapapahamak. At hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Kaya hindi kayo pwedeng maagaw ng dyablo sa Panginoong Hesukristo. Amen! Walang dyablo ang sino mang makakaagaw sa anak ng Diyos. Kumilala ka sa Panginoong Hesukristo, kahit sino pa ang nanghahatak sa iyo pababa, ibabalik at ibabalik ka niya sa loob ng Diyos. Iba ang Lord. Sabi doon, walang sino mang makaka-snatch sa iyo. Kung ang necklace mo kayang snatchin, ang cellphone mo kayang agawin, nakawin, pero ang buhay mo, ang kaluluwa, ang espiritu mo, kailanman hindi maaagaw at mananakaw ng kahit sino man. Purihin ang Panginoon sa buhay ninyo. Salvation is eternal. No? Ang sabi dito, basahin nyo lang yung verse na ito. Nasulat mo yung verse? Basahin nyo lang yung verse na ito. No? Romans 8:38, verse 39. Neither death or life. No? Sabi doon, sino makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan, ang kamatayan, ang buhay ba? Hindi. Dahil dyan, kayang-kayang magtagumpay dahil kay Kristo. Ephesians 1 verse 13-14, basahin yan. Nakasealed tayo ng promise ng Lord, ng Holy Spirit, dahil tinanggap nyo ang Panginoong Hesukristo. Hebrews 7 verse 25. Ayan, basahin nyo lang po yan. Don't forget, do not forget, God is moving in our midst. God is moving in this church. Amen? God is moving in your family. God is moving into your son and daughters. God is moving and God is working. God is moving and God is working. Declare, God is moving and God is working in this country. Hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang magpaputok ang Diyos ng mga bulkan. Gusto niyang magpaputok. Anong sayo? Di ba? Pero ipag-pray nyo na wag nang paputukin ng Diyos ang Mount Pinatubo. Nandito tayo Hayaan nyo lang tapos pag-pray nyo.
Pero ano sa atin, kung gusto ng Lord, paputokin naman Pinatubo. Kapag nakita niyang masama na ang lugar ng Zambales, Pampanga, Bataan, no? Tarlac, etc. Yung mga karating bayan, kapag naging nakita ng Diyos na masama na yung mga yan, papuputokin uli ng Diyos ang Mount Pinatubo. Amen? O, umamen kayo. God is working. My dear brethren, sipin lang natin, gumagalaw, kumikilos ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos sa buhay ninyo. I know that. Hindi natutulog ang Diyos. Once na humiling ka sa Panginoon, agad-agad pinaprocess na yung kahilingan mo. Mag-antay ka lang. Gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Magugulat ka, ako magugulat. Hindi na ako magugulat pala pag merong pumaparada dyan ng mga anak nyo, na mga Vios, mga limousine, mga BMW. Hallelujah. Ang problema natin, magsipag-donate kayo ng parking natin. Kapag gumawa ang Diyos sa buhay nyo, huwag niyong kakalimutan na may Diyos din po ang iglesyang ito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.